Ninira nila kay VP Inday Sara mga kababayan at kaliwat ka ng black propaganda ay numero 1 pa rin sa survey si VP Inday Sara sa preference mga kababayan sa susunod na magiging presidente ng Pilipinas. Inakain po ni Sara ng alikabok nito si Tulfo at lalong-lalo na etong walang tigil na naninira sa kanya na si Tamba na por Diyos por Santo. Etong si Tamba Los ay sa ilang lugar po mga kababayan ay nakakuha po ng 0. Welcome back to my channel mga guys. At ito may bagong survey. 0 si Tamba Los na. Yan ang tunay na survey. 'Di ba? Dating survey nagpantay si Duterte at saka si Tulfo. Sa ano 'yun? Parang scam na survey 'yun, oh. Ito totoong survey, oh. Ang layo ng agwat, oh, kay Tulfo, pinakain talaga ng alikabok ni Sara Duterte. At meron pa dito sa Mindanao, 50% lang kay Sara Duterte. Naniwala ka ba dun, Labs? 50% lang kay Duterte sa Mindanao? Hindi. Di ba? Siyempre, kahit na nag-survey nga ako minsan dito, 0 nga din si Marcos nung time na yan, Panoorin natin ito, si PBO. Let's go. Wala po talagang patawad mga kababayan, as in 0. Itlog po mga kababayan. 0 talaga. Katulad ng North Luzon mga kababayan. 0 ito si Tamba. At sa buong isla ng Mindanao, 0 si Tamba Los, Speaker Martin Romualdez. Hindi po epektibo mga kababayan na itong pamigay-migay niya ng ayuda at lalagay pa ng kanyang malaking pagmumukha. Dahil itlog kaya ang bumoto sa kanya. Di ba kaliwat kanan ang pamimigay nila ng ayuda sa Mindanao? Romualdez, singilin mo na. Nasaan na yung mga binigyan mo yung mga bigas na may mukha mo? Bakit walang bumoto sa'yo? So tumama pa ang Karina at bumaha. Ay, doon sa Luzon, bago namigay ng ayuda ito si Tamba Los ay nagbuladas pa. Bago binigyan ng ayuda, pinakantay pa ang mga tao ng ilang oras dahil nakinig muna kayo sa akin. 0 si Tamba Los mga kababayan at numero 1 si VP Inday Sara. At wala pong chance sa mga kababayan mangkahabol ang mga ito. Kung ngayon gagawin ang halalan, panalong-panalo na si VP Inday. Panoorin po natin ang Oculum Research and Analytics. Partida pa yan Oculum Research pa yan. Yun pa yung bias na survey firm mga kababayan na sa tingin natin, minamark down pa itong rating ni Sara. Ay meron pong lakihan, hindi makita. Lakihan pa. Lakihan yung pa. attorney. Dito ka lang attorney. Lumalabas dito po sa kanilang survey na isip. 25% mga kababayan ang sumunod sa kanya ay si Tulfo. Ang layo. Ginagawa para sa second quarter ng taong kasalukuyan sa 1,200 respondents, edad 18 pataas, nagsasabi na sa tingin natin may magic pa nga dito mga kababayan. Dahil imposible sa Mindanao. 50% na si Sara? Imposible. Kahit mag-survey kayo dyan sa Mindanao ngayon, 80% ng taga Mindanao ay boboto kay Sara. Ibig sabihin ng 50% is sa dalawang tao, isa ang boboto kay Sara, isa ang hindi. Are you sure? Sa 100 ka tao, 50 lang ang boboto kay Sara? Imposible po yan. Sa lahat ng survey ever since, mag-iba-iba man ang mga puntos, pero isa ang nananatili. Number 1 talaga palagi si VP Sara. Yan. Kahit na anong survey. Itong kay Tulfo siguro. 25.4% ang nagsasabi na prefer nila na maging presidente sa 2028. 25%. Si Vice President Inday Sara Duterte. At malayo yung pangalawa na Rapi Tulfo 18% ay kay Tulfo mga kababayan. 18.5 kasi ang within statistical margin of error po 3 points. 18, 19, 20, 21. Dahil, ano ba napatunayan ito si Tulfo in terms of governance mga kababayan Wala ito. Wala talaga napatunayan pa yan. Hindi pa nga nagsilbi ng ngayon lang senador. Oo, bagay na bagay ka naman talaga dyan Tulfo sa Senado. Di ba ganyan naman yung programa mo, binabakbakan mo yung mga tiwali. Di ba? Hindi ka na pwede sa presidente. Marami ka ring mga foul na sa programa mo. Parang nakaradkad din ng mga private na buhay ng mga tao. Lagi mong pinag-usapan sa mga programa mo.
medyo private na kasi. At tinatawanan mo pa yung mga ibang mga kaso ng mga personal na problema ng mga tao. Handle na lugar, di ba, na pwede nating gawing basis na kanyang nagawa talaga katulad ni Bibi Sara, nakahandle siya ng Davao City at umunlad ang Davao City, napulbos niya ang mga rebelde. Ito si Tulfo, ano nahalnir niya? Radyo, yung mga kabit at mga por Diyos po santo. Itong mga usapan ni Raffy Tulfo, mga kababayan, no, sa kanyang radyo ay hindi talaga mawala yung mga tsuktsakan, yung ganyan, parang nakikiliti pa ito si... Stock Chinese Labs ba? Ha? Meron pa nga nag-sponsor siya palagi yung Robos. Ina-advertise niya Robos. Matino ba yan? Pwede pa maging presidente yan? O maging presidente kaya yan, lahat ng tao bibigyan ng Robos. Okay din. So Raffy, kapag ang usapan ay napupunta na sa mga romansa, pinapadetalye pa niya, mga kababayan. Pero, anyway, ganyan ang gusto ng ibang tao na presidente. Wala tayong magagawa. Ito po, Ngayon pa man, mga Miss Kim kababayan, umaariba pa rin si Madam Lenny. May 10% pa rin, mga kababayan, na sumusuporta kay Madam Lenny. statistical error is talagang siguradong mananalo po si Inday Sara kung ngayon ang eleksyon laban kay Raffy Tulfo. At syempre si Pero may isang survey mga kababayan, na hindi ito oculum ito bias ito Anti-Duterte ito, mga kababayan. Yung isang survey, hindi lang natin ma-pull out, pero 40 plus ang kay Sara, samantalang ang kay Tulfo mababa masyado. Lenny Robredo, alam naman kasi natin, magme-mayor na lang yan. Magme-mayor Wala pa sa na kalahati lang. ni Inday Sara Duterte. Pero ito, revelation to. Bagamat, Tapos, mga kababayan, biglang sibol itong pangalan ni Amy Marcos sa 2028. Ano bang balak? Si Super Ate na ba? Dahil alam naman natin kulelat sa rating ito si Tamba na kanilang sana frontrunner. Nakakuha na ng itlog Kung si Amy Marcos, Brad, at saka si Sara kaya maglaban, anong sa palagay mo? Ha? Hindi naman sila match. Hindi match. Hindi daw match, mga guys. Itlog na sa mga ibang lugar, mga kababayan, si Tambaluslos. Ito si Amy. Umaariba, biglang ariba, mga kababayan. Marcos again ba sa 2028? 5.7 ang Amy Marcos, ngayon lang siya naging pang-apat. So parang tumataas ang ranking Plan B? ng Amy Marcos. And then makita natin na sinasama na rin. Si Isko, may 4.8 si Isko, mga kababayan. Pero, nakakapagtaka, noong nakaraang halalan, mas marami pa nakuha ang boto si Pacquiao kaysa kay Isko. Sa survey ang Riza Ontiveros, so talaga alam natin na wow. Si Virus din, pumasok na rin sa survey, mga kababayan. Ito, mga tao ito, mga kababayan, alam na nilang wala silang wala silang kapag-asa. Bakit tumatakbo pa rin? Kasi, mga kababayan, mayroon kasing pondo dyan nagkakandidato ka. Mayroon ding mga nag-i-invest dyan sa kanilang partido. Malano matalo, mayroon akong nakukuha ang pera. May ambition pala. Okay. Pero halos pantay lang sila ni Robin Kasali Padilla. pa rin si Robin Padilla. Paasa lang sa kanyang naturod na kasikatan. Kasama si Speaker, Attorney. At kasama si Speaker na hindi Ano naman sinasabi natin, mga kababayan? Siya ang pinakahuli. Si Wala lang nakahalaga ng pondo ng bayan ay pinamigay natin. Martin Romualdez. Ito, i-move mo natin konti, ha? Naturod na kasikatan. Kasama si Eto, si Romualdez. Paghuli po, mga kababayan. Tingnan nyo, 0.8%. Ang interesting po dito, mga kababayan, dyan sa North and Central Luzon, 0 si Tambaluslos. As in, itlog po yan, mga kababayan, 0. Sa Mindanao, buong isla ng Mindanao, matapos na namigay ng ayuda, 0 din. Kawawag Tambaluslos, mga kababayan. Lahat na ginawa, tumambling, kulang na lang tumambling at kumain ng apoy, mga kababayan. Itlog pa rin ang nakuha. Dalawang lugar, mga kababayan, North and Central Luzon.
Ang laki niyan eh. Di ba taga dyan ang pinsan mo na si PBBM? Bakit wala man lang naniwala sa'yo, Tambalusla? Zero ka. Sa buong Mindanao, expected natin zero talaga yan si Tamba. At yung overall niya, mga kababayan, o sa buong Pilipinas, hindi pa umabot sa isang taon. 0.8. So wala pong kapag-asa mga kababayan. Di ba? Angat ang ano ni Aimee, mga kababayan. Isa na namang Marcos. Kung gusto nyo lang isa na namang Marcos, mga kababayan. Eh mukhang, umaari ba itong si Aimee? Speaker, attorney. At kasama si Speaker na hindi naman ako nagtataka siya ang pinakahuli. Wala naman pinakahalaga ng pundo ng bayan ay Talagang pinibigay na ulan. zero lugar? Ikot na yan. Ayudan. At saka marami na rin ahensya yata na nare-represent. Pero Naumay pa ang mga tao sa kanyang pagmumukha dahil kahit saan nagpunta, andun ang kanyang mga tarpaulin. Hindi siya legislatura, parang nagpuntibo na rin siya. dito naman sa satisfaction rating, namumuna rito sa very satisfied si Vice President Inday Sara Duterte. Very satisfied. Very Very satisfied. satisfied 64%. Sino yung okulong din? Oculum din, ayan. O eto mga kababayan, oculum din ito ha. Oh, yeah. Sara Duterte, 64%. Tapos sa very satisfied mga kababayan, ano ha? 75% mga kababayan si BP Inday. Samantalang ang very satisfied na ni PBBM is 49. O see? Akala ba namin mas maraming mga pro Marcos kaysa sa pro Duterte? Bakit iba ang sinasabi ng mga mga kababayan? Datos. Puto, ngayon ko lang nakita to. Yes. Pakilakihan pa. Bago yan. Sara Duterte, Okay. 64 as ang very against ni satisfied. Presidente Bongbong na 50. Oh. Okay. Pero ang very unsatisfied ng Presidente, mataas. 22. So, imaminus Samantalang kay BP, Tumaas kay PBBM sa very unsatisfied mga kababayan, 22. At feeling natin na kulang pa yan. Ayan yung pinalabas nila na sabi nila ang dami daw kay Marcos. Ano pala yun? Very unsatisfied. Gago. Dahil kung mag-survey ka ngayon, after nung SONA, kadami pa yan. 13. Flood control. Binangga ng barkang isa, lubog lahat. Tapos yung very satisfied, 49. Kay Presidente, 75. Tingnan natin si Cheese Escudero. Oh. Bababa kay Cheese. Oh. Tapos nung unang sinabi mga kababayan, net satisfaction, si Cheese ang pinakamataas. Something is cheesy here. Inday Sara, at napakataas ang very unsatisfied kay Presidente na 18 at 5. Eto si Romualdez, mayroon pang 34 na satisfied. Tukilom din ito eh. Sa tingin natin mga kababayan, ginak up pa yung kanilang mga manok dyan. At kay Sara, binaba. Pero hindi nila totally pwedeng mga kababayan hilain pababa dahil mahahalata. Pwera na lang kung ang gagamitin survey mga kababayan na is yung RP mission. Alright, hanggang dito lang tayo mga guys, no? Basta sa lahat ng survey, nananatiling number 1 po yan, si BP Inday Sara. Alright, thank you for watching mga guys.